Ayan mga kababayan, dito na naman tayo muli update sa may Ilog Pasig Esplanade mga kababayan. Alamin natin dito ang kaganapan dito sa may Esplanade. At ang init pa ng sikat ng araw mga kababayan, kung hindi nakikita. Inyo natatanaw. Silipin natin dito ang Ilog Pasig. Ayan. Ang ating Ilog Pasig mga kababayan ay lalim ang tubig o high tide. At ang tubig ay naka-permanente lang siya o parang naka-stagnant hindi siya umaagos dahil po sa siya high tide at may mga nakikita tayong mga kunting mga lumulutang na basura at ang tubig naman ay hindi naman gaano ka itim, kumbaga malinaw naman siya dahil po sa malalim lang siya, kaya akala mo ay itim pero ganun pa man mga bayan ay talagang marami pong mga namamasyal din dito, kahit na sabihin natin na hindi 100% na malinis ang ating Ilog Pasig, ay ang dami pong mga namamasyal dito. At katulad lang nito mga kababayan, mainit pa ang sikat ng araw, mainit pa ang sitwasyon o mainit pa ang panahon, ay nakita naman ninyo mga kababayan ang mga namamasyal nandito lang sa ilalim ng tulay at sa mga silong ayan. At may mga din dito ng SM lalagay din dito ng mga advertisement ng SM media cell. Ayan kung inyo nakikita mga babayan yung mga namamasyal dito, dahil po sa kahit na hapon ay mainit pa rin ang sikat ng araw. Ayan, at dito ang mga namamasyal sa lilim o sa ilalim ng tulay At dito naman sa may Plaza Mexico mga bayan ay may sinisit up sila dito na mga upuan, at mamaya siguro ay magkaroon na naman ng kunting palabas dito every Sunday yung ang mga dito. Hello. Yan, dito sila ngayon ang mga mga namamasyal at mamaya-maya ay makita po natin ang mga nagpe-perform dito. Yan, at ikot po kayo dito sa may Esplanade mga bayan, at alamin din po natin ang sitwasyon dito sa may Phase 1C, dahil temporary na nakaklose ang mga tindahan dito o mga mga pwesto, at tingnan po natin kung bukas na ba o sarado pa. Ayan dito ay bukas na rin dito ang kiosk mga kababayan. Ayan, at sa ngayon ay nakita po natin na sarado pa rin ang mga pwesto dito sa may Phase 1C, at hindi lang po natin alam kung ano po ang naging dahilan na kung bakit ito ay sarado sa mga negosyante o sa mga nagninegosyo dito.
Ano, ang ganda ni ma'am, oh. Hi ma'am, shout out. Ayan, hello, shout out kayo dyan. Ayan mga bayan, at nakita naman ninyo ang mga namamasyal dito, no? Masaya lang dito ang mga namamasyal, at kahit na mainit ang sikat ng araw at mainit ang panahon, ay masabi natin na okay pa sa alright. Yan ang ating mga bayan, no? Kung inyo nakikita. Yan. Ang tubig natin ay malinaw naman ang tubig mga bayan, no? Kung inyong pansinin ay malinaw ang tubig. Okay nga lang ako yung maliit lang na pouch. Yan, iikot ko kayo dito. At sarado talagang dito, nakalock. Nakalock po yung nila, yung mga pwesto dito. Ay, ganito po ang ang itsura, o ito po ang sitwasyon kapag araw dito sa may Esplanade mga babayan. Makikita mo ang ang ganda, at yung kung malinis o hindi, makita mo po dito. Baka lumipat sila doon. Ayan, oh. Baka lumipat daw, ano. Ang CR naman dito mga bayan, under maintenance ang pang PWD at maging ang panlalaki, ano. Pero ang pambabae dito ay bukas, at walang bayad po yan, ha. Pagka nag-CR kayo dito ay wala pong bayad ang CR dito. Yan, oh, naka siya, oh. Nakabarikada mga kababayan, oh. Pero ang natin, ang sahig natin ay malinis, ha. Nakita naman ninyo ang sahig, talagang malinis, at wala po tayo nakita mga kalat, ano. Mga namamasyal nandito lang sa ilalim ng mga babayan, kasi ang init talaga. Dito lang naman sa kahabaan ng P1C ang sarado. Sa may Luton naman area, at maging sa may Maestranza ay open po ang dito, ang mga kiosk doon, ano. Tapos dito ay open din kapag may may renta, ay open po, at makipag-usap lang po kayo doon sa may o makipag-coordinate lang po kayo doon sa may IE, sa may Intramuros admin. Yan, at dito na tayo sa may Jones Bridge mga bayan. Grabe ang init. Yan, at ayan ang mga namamasyal. Ang daloy ng tubig mga kababayan ng ng Ilog Pasig ay pabaliktad na, no, dahil po sa high tide, pabaliktad yung yung daloy. Ayan, at yun yung nakita ang lalim ng tubig, oh.
Bigla ang lahat nyo. Ayan, pati dito ay walang basura tayo nakita banda dito, no? At doon nang sa gitna may mga konting basura. Kuya Jack. Yan, andyan pa rin yung ano no, yung balangay. Yan. At yung ating guard andito din. Ayan. At ang ating ano no, ang fountain ay talagang ano, punong-puno ng mga ano, mga lumot oh. Kaya hindi na siya masyadong malakas ang pressure kasi ano siya, barado siya ng mga lumot. Dito sa area na ito ay natakpan po dito ng building ano, kaya ayan oh. Kaya hindi masyadong mainit dito at naliliman po tayo dito ng matataas na building na katulad niyan oh. At diretso tayo dito sa may papunta ng Arroceros. Don't forget like and subscribe my YouTube channel at i-click nyo na rin po ang notification bell. And i-click nyo na rin ang notification bell at i-select nyo na rin ang all para ma-notify agad kayo tuwing ako'y mag-live, mag-upload ng mga videos mga babayan ano, para magiging updated din po kayo dito tuwing ako'y mag-update dito sa may Ilog Pasig Esplanade. Sabay-sabay nag-stop. Ayan, at dito sa may Phase 1A mga babayan ay ayan, bukas yung mga yung ilaw ng ano, ng fountain. Kaso hindi pinabuksan pa yung pinaka-fountain ano. Ilaw pa lang. At ito yung fountain na mahaba no dito sa Esplanade. At aabot ito ng halos sa estimate ko ay 50 meter ano. Yan, at ito po ang dito sa may area ng Luton ay may mga ano na dito oh, may mga nagbubukas na dito. At marami pa po ditong available na mga kiosk na kung sino po ang may gustong magnegosyo ay makipag-ugnayan lang po kayo sa Intramuros admin ano. Yan, katulad nito. Mukhang marami na rin ang nakaano dito. Ano? May mga ano pa dito, may mga souvenir. Ayan oh, kung inyo nakikita mga souvenir. Oh. May mga relo dito. Ayan oh. Daming mga ano dito. Pang ano talaga, yung Pilipino, pang Pilipino talaga sa na ano no. Ano?
Engraving corner. Ayan oh. Photo lab. Mga gawang Pinoy talaga mga kababayan. Kaya kung gusto nyo nga pumunta at makabili ng mga ganito, dito lang kayo pupunta sa may Esplanade mga kababayan. Makita po ninyo ang mga gawang Pinoy. Sariling atin mga kababayan. Ano, medyo marami na rin mga nakaano dito. Nagawa umuko pa dito ano. Ano? Itong kiosk mga kababayan, kung hindi ako nagkamali ay abot ito ng 20 kiosk ano ang nandito. Kaya medyo marami-rami din po ito. Kapag ito ay nakumpletong maakupahan ng mga negosyante, ay medyo malaki-laki din po ang kikitain na ano dito ng pamalaan ng lungsod ng Maynila mga kababayan. Kung ipagpapalagay po natin na ang isang kiosk ay every night o every day ay nakapag-rent ng 1,000 a night. Yung 20 na yun mga kababayan, 20,000 din ano. Medyo malaki-laki din. Grabe, ang daming ano dito, ang daming basura dito. Dapat bigyan din po ng ano no, ng pansin ng ating DNR ang mga nangyayari dito sa may Ilog Pasig natin. Pero ang balita ko kasi yung mga trash boat na katulad nung mga nandoon, ayan o, ipakita ko sa inyo. Yan. Yung mga trash boat na ganon ay ang pagkakaalam ko ay nasira ano. Kaya dahil po sa mga dating mga basura na mga water lily o kung ano-ano pa no. Pero dapat ay bigyan ng pansin ng ating DNR secretary no. Yan. Upang sa ganon ay mapanatili pong malinis ang ating Ilog Pasig at maikulik ang mga basura na katulad nito. Ang dami. Hindi naman lahat ano, at may portion lang na talagang maraming mga basura na mayroon naman na portion na walang basura. At dito na naman sa may ano, sa may hello sir. Ito naman may ano na naman, may nakano na dito. Ano ba? Mukhang marami nang nakano dito. Halos lahat na rin oh. At para sa akin mga bayan, dito sa may area na ito ay mas okay dito kasi mas malilim ang ano dito, ang mga kiosk dito. Katulad nito, ganitong oras, alas 4 halimbawa, alas 5 ay malilim na po ang mga ano dito, ang area na ito. Kaya hindi siya mainit ano. Kaya advantage dito. Kaya lang ang ano dito ang at saka yung ano dito, yung kiosk dito mga bayan, malalaki o malalapad ano. Ano na? Halos lahat na buksan na dito. Minsan mga daan nandito na rin oh. Dapat ang nandito na area mga bayan ay bubuksan nila yung yung aros-iros kahit na gabi hanggang alas 12 ano, para sa ganun ay hindi na mahirapan yung mga pupunta dito na kailangan pa nilang pumunta doon sa may post office para mag-exit ano. Dapat mayroon dito na entrance at exit dito sa may ano na to, sa may tulay ng ano ng
Quezon Bridge nito. Para sa ganun yung mga namamasyal ay hindi po mag-isip kung saan sila mag-exit at kung saan sila mag-entrance, kasi dito sa may sa may tulay na yan, may entrance exit din yan. Tapos dito dapat hindi po isasara ito. Nandito. Ayan. At itong mga bayan, yung may tarpaulin na yan, ito ay gagawin po ito na na MacArthur Plaza, ito. Kaya linagyan ng ganyan kasi private ang dito na area, private. Tapos ito kinuha ng ng gobyerno at gagawing Plaza MacArthur o MacArthur Plaza. Tapos ito ang Loton Ferry Station. At ito, yung nakita naman ninyo, mukhang malapit na ito mabuksan sa publiko. Sa ngayon ay temporary close pa lang dahil po sa ang daungan ng ferry boat dito ay mukhang hindi siya hindi siya masyadong inaayos pa. At para sa akin na lang doon, ipantay na lang doon. Kaya para pagka nag-landing o yung yung ferry boat, hindi siya dito siya pantay sa doon, dapat gano'n, Yan. Ito, pakita naman niyo, hindi pa po siya linagay yung doon yung karatulan na Loton Ferry Station. Sa kabila naman yung Quinta Market, mga bayan, pero tinanggal yung Quinta Market Ferry Station. Yan, at ito ang Quezon Bridge, mga bayan. Napakatibay na bridge, Yan, dito na area, dito na side ang pwedeng mag-exit at saka pwedeng mag-entrance. Ito para maprotektahan din nila kung sakali lalagyan nila ng guard dyan sa taas, para sa ganon ay maging malinis dito at wala nang magdudumi dyan sa taas kapag linagyan ng guard o talagang entrance dito. Tapos dito sa may Arroceros, mga bayan, ito ang Arroceros, ang nag-iisang forest park o nag-iisang forest sa gitna o sa loob ng city o ng syudad, mga babayan. Itong Arroceros Forest Park. Ang mga bayan, daming mga basura dito, At itong mga mga basura ay talagang grabe ang ng mga kababayan natin. Tayo lang din ang sumisira sa ating kapaligiran, mga bayan. Mga taong mga balahura, Itong esplanade, mga bayan, sa mga hindi pa po nakakalam, ito po ay ang plano dito ay aabot po ito ng Laguna de Bay, at naabot ito ng 25 kilometer, at kabilaan pa po yan po ang plano dito.
para sa ganun ay maisakatuparan po ang plano ng gobyerno na ang Pasig ay bigyang buhay muli. Ayan po, Pasig bigyang buhay muli. PBBM. Kaya yung mga DDS dito ay mahiya-hiya naman sa pagsabi na ang Esplanade ay kay Duterte pa. Dahil itong Esplanade ay naipatayo ito o naisakatuparan ito mula ng Port Santiago hanggang dito sa Arroceros sa pamamagitan po ng mga private company o private sector, at sila po ang nag-donate ng mga dito ng materialis, at sila po ang nagastos dito. Wala pong nagastos ang gobyerno dito. Ito po ay naisakatuparan sa pamamagitan po ni F. Elisa. Yan po, at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Ayan, mabuhay ang Pilipino sa mga sulok ng mundo. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Mabuhay ang bagong Pilipinas.